Noong 2023, isang pambihirang kwento ang gumulat sa mundo at naging usap-usapan sa social media at mga balita. Si Christian Montenegro, isang lalaki mula sa Colombia, ay ibinahagi ang kanyang buhay kasama ang isang kasamang kakaiba, si Natalia, isang ragdoll na tinutukoy niya bilang kanyang fiancé. Ang kanilang relasyon, na hindi pangkaraniwan at labis na personal, ay nagpasiklab ng mga talakayan tungkol sa pag-ibig, kalungkutan at ang hangganan ng ugnayan ng tao. Ang kwentong ito ay magpapalalim sa buhay ni Christian, susuriin ang pinagmula ng kanyang ugnayan kay Natalia, ang reaksyon ng publiko at ang mas malawak na kahulugan ng kanyang di karaniwang relasyon. Ang buhay ni Christian Montenegro ay puno ng kalungkutan. Sa mga panayam at post sa social media, hayagan niyang ikinuwento ang mga hamon na kanyang hinarap sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Tahimik at mapagmuni-muni, nahirapan si Christian na harapin ang mga komplikadong aspeto ng relasyon ng tao. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalim ang kanyang pag-iisa na nag-iwan sa kanya ng matinding pangungulila sa kasamahan. Bagamat karaniwan ang kalungkutan sa buhay ng tao, para kay Christian, ito'y naging pangunahing bahagi ng kanyang pagkatao. Inilarawan niya ang kanyang sarili na mas nag-iisa kaysa kanino man at inamin na ang kanyang kalungkutan ay madalas na tila hindi malalampasan. Sa gitna ng kawalang ito, ang kanyang imahinasyon ang naging takbuhan niya. Sa ganitong kalagayan pumasok si Natalia sa kanyang buhay. Hindi pangkaraniwang ragdoll si Natalia. Para kay Christian, siya'y sumisimbolo ng pag-asa, pag-ibig at kasamahan. Maingat niyang ginawa si Natalia, binigyan siya ng personalidad at kasaysayan na nagbigay buhay sa kanya sa mga mata ni Christian. Para sa kanya, si Natalia ay hindi lamang isang bagay. Siya ang sagisag ng koneksyon na hinahangad niya. Sinimulan niyang ibahagi ang kanyang buhay kay Natalia. Itinuturing siyang isang kapareha sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Mula sa mga pang-araw-araw na pag-uusap hanggang sa pagsasalo ng pagkain, isinama ni Christian si Natalia sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Kalaunan, tinawag niya si Natalia bilang kanyang fiancé at lalo pang tumibay ang kanilang ugnayan. Para kay Christian, si Natalia ay higit pa sa isang manika. Siya ay isang lifeline. Noong 2023, naging tampok si Christian sa balita nang ianunsyo niya na si Natalia ay buntis sa kanilang pangatlong anak. Kasabay ng balitang ito ay ang mga larawan at video sa social media kung saan ikinuwento ni Christian ang paglalakbay ng pagbubuntis sa pamamagitan ng masusing pagkukwento. Nagbahagi siya ng mga update tungkol sa mga cravings ni Natalia, ang kanilang paghahanda para sa bagong sanggol, at ang kanilang kasiyahan bilang mga magulang. Hindi ito ang unang beses na pumasok si Christian sa ganitong naratibo. Dati na niyang ibinahagi ang mga kwento tungkol sa kanilang dalawang anak na kinakatawan ng mas maliliit na ragdoll na tinuturing nilang mga anak. Ang mga kwentong ito, bagamat kakaiba, ay nagpakita ng dedikasyon ni Christian na lumikha ng isang pamilya at pakiramdam ng pag-aari. Kasabay ng mga anunsyo ng pagbubuntis, ibinahagi rin ni Christian ang plano para sa isang pangarap na kasal kay Natalia. Inilarawan niya ang isang seremonya na puno ng kasiyahan kung saan sila ni Natalia ay magdiriwang ng kanilang pag-ibig na napapalibutan ng mga taong sumusuporta sa kanila. Ang kasal, aniya, ay isang paraan upang gawing formal ang kanilang ugnayan at bigyang parangal ang kanilang nabuo. Ang mga paghahanda para sa kasal ay detalyado niyang ibinahagi sa social media, kasama ang mga sulyap sa damit ni Natalia, mga dekorasyon at iba pang elemento ng okasyon. Ang kanyang kasabikan ay damang-dama at inimbitahan niya ang kanyang mga taga-subaybay na maging bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang kwento ni Christian ay mabilis na naging viral, nagdulot ng iba't ibang reaksyon.
Ang ilan ay natagpuan ang kanyang relasyon kay Natalia na kaibig-ibig at hinangaan ang kanyang pagiging malikhain. Nakita nila ito bilang pagpapahayag ng pagiging natatangi at kakaibang paraan ng pagharap sa kalungkutan. Ang iba naman ay tiningnan ito ng may pag-aalinlangan, tinatanong ang mga implikasyong psikolohikal ng pagbubuo ng ganoong ugnayan sa isang bagay na walang buhay. Marami ang nagpahayag ng pagkabahala para sa kalusugan ng isip ni Christian. Nagtatanong kung ang kanyang relasyon kay Natalia ay tanda ng mas malalim na emosyonal na hamon. Ang mga psychologist at eksperto sa kalusugan ng isip ay nagbigay pansin, tinalakay ang epekto ng kalungkutan at ang mga paraan kung paano hinahanap ng tao ang koneksyon sa mga hindi pangkaraniwang paraan. Ang kwento ay nagbigay liwanag sa malalim na epekto ng pag-iisa at ang lawak ng gagawin ng isang tao upang makaramdam ng pagkaintindi at pagmamahal. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Christian sa kanyang desisyon tungkol sa relasyon kay Natalia. Ipinagtanggol niya ang kanyang mga pagpili, ipinaliwanag na si Natalia ang nagdala sa kanya ng kaginhawaan at kasiyahan. Kung hindi dahil sa mga manika, aniya, mas magiging nag-iisa ako kaysa kanino man. At least, mayroon akong meron. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa marami, lalo na sa mga nakaranas ng sakit ng kalungkutan at nakakaintindi ng halaga ng pagkakaroon ng kasamahan, kahit sa mga di karaniwang anyo. Ang pagiging bukas ni Christian tungkol sa kanyang mga pagsubok at ang kanyang relasyon kay Natalia ay nag-anyaya ng empatya at pagkaintindi. Habang ang ilan ay itinuturing ang kanyang kwento bilang isang palabas, ang iba naman ay kinikilala ito bilang isang makabagbag damdaming paalala ng pangangailangan ng tao para sa koneksyon. Ang kwento ni Christian ay nagtataas ng mahahalagang tanong tungkol sa likas na katangian ng pag-ibig, pakikisama at mga panlipunang pamantayan. Ano ang nagtatakda ng isang relasyon? Ito ba'y ang pisikal na presensya ng ibang tao o maaari ba itong maging mas abstrakto? Ang ugnayan ni Christian kay Natalia ay hamon sa tradisyonal na pananaw ng pag-ibig at nag-anyaya sa atin na pag-isipan ang iba't ibang paraan ng paghahanap ng koneksyon. Ang kalungkutan ay isang lumalaking isyu sa buong mundo na may mga pag-aaral na nagpapakita ng epekto nito sa mental at pisikal na kalusugan. Ang karanasan ni Christian ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagharap sa pag-iisa at paglikha ng mga espasyo kung saan maaaring mabuo ang makabuluhang koneksyon. Ang kanyang kwento rin ay nagha-highlight sa papel ng pagiging malikhain at imahinasyon sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Sa pinakabuod nito, ang kwento ni Christian ay patunay ng katatagan at kakayahan ng tao na magmahal. Sa kabila ng mga paghusga at kritisismo na kanyang hinarap, natagpuan ni Christian ang paraan upang punan ang kawalan sa kanyang buhay at lumikha ng pakiramdam ng pag-aari. Ang kanyang relasyon kay Natalia, bagamat kakaiba, ay isang refleksyon ng kanyang hangaring kumonekta at maunawaan. Para sa mga sumusubaybay sa kanyang paglalakbay, ang kwento ni Christian ay isang paalala na lapitan ang iba ng may empatiya at bukas na pag-iisip. Hinimok nito ang mga tao na ipagdiwang ang pagiging natatangi at kilalanin na ang bawat isa ay may sariling landas patungo sa kaligayahan.